lalong in demand ang Alas Pilipinas matapos maka-bronze sa 2024 ABC Challenge Cup, ang unang podium finish ng bansa sa liga matapos ng mahigit 6 na dekada. Sunod silang sasabak sa isang exhibition game sa South Korea. Pero bago yan, nakausap sila ng GMA Integrated News. Nakatutok si JP Soriano. Lakas, liksi, at galing. Sila ang ipinagmamalaking alas ng Philippine Women's National Volleyball Team, ang Alas Pilipinas. Kamakailan lang, gumawa sila ng kasaysayan dahil matapos ang 63 years, naka-podium finish ang Pilipinas nang maka-bronze sila sa katatapos lang na 2024 ABC Challenge Cup. Ang team captain at best setter ng torneo na si Gia de Guzman tila nasa Cloud9 pa rin daw. We were really just taking it one point at a time, one set at a time. When we scored that last point, tsaka lang nag-sink in na, oh my gosh, we got the medal. Si Angel Canino naman na itinanghal na Best Opposite Spiker Award sa ABC. Karangalan para sa bansa ang unang inisip nang sila ay naglalaro. As in, nasa utak ko lang talaga, wow, grabe, I'm part of this team na nagkaroon ng historic win sa Philippines. And that moment talaga, sobrang proud ko as a Filipino. Binubuo ng pinakamagagaling at multi-awarded volleyball players ng bansa ang Alas Pilipinas Women's Team. Magkakakilala man silang lahat noon pa, first time raw nilang mapabilang sa iisang team at maglaro sa iisang layunin para sa bayan. We really made it a point na every game, every point, kung may kailangan i-adjust, everyone is vocal enough to say it at walang nagkakahiyaan. Aminado ang Alas Pilipinas na naging hamon sa umpisa ang biglaan nilang pagiging isang team, lalo na nang makalaban ang iba pang magagaling na bansa sa volleyball. Honestly, nagda-doubt na ako sa sarili ko if kaya ko bang makipagsabayan dito sa international indoor. Kasi sa height ko nga po, sobrang sarap sa feeling na kasama ako doon, kasama kami doon. Pero hindi ito naging hadlang dahil nasaksihan ko mismo ang kanilang training. Ang pagbuhos nila ng lakas at determinasyon para paghandaan ang kanilang mga susunod pang laban. Sa mismong laban, nakunan pa ang pagsasayaw nila, hudyat ng masayang samahan ng koponan. Sa gitna nga ng training, nasaksihan ko rin may mga biglang nagda-dance moves pa. Sinubok din namin kung gaano ka-close ang ating mga alas. Si Ate Sisi talaga yung madaldal, as in, sobrang kulit. Na-uplift niya talaga yung mga namin, yung spirit namin. She's very talkative and makulit in general. Lagi ako niyayaya ni Ate Sisi na, bumalik tayo dun, masarap yung salmon. Ayun, I think si Ate Sisi din. Oh, okay. Grabe. Kasi buffet kasi po, and minsan lang tayo magkaka-buffet araw-araw, kaya sarapin na natin yung kain. Ma-protein po talaga akong tao. Sisi. Sharma. Really? Yeah, you can see her naman, parang she has the face of a model. Oh, me? Model. That's not true. Matapos gumawa ng kasaysayan sa ABC Challenger Cup, determinado ang Alas Pilipinas Women's Volleyball Team na manalo sa FIVB Challenger Cup, isang qualifier sa Volleyball Nations League sa Hulyo. At sa mga susunod na araw, muling sasabak sa laban ng Alas Pilipinas sa South Korea para sa isang friendly match sa isang local team doon. The target's always the same, get better all the time. I think I have to keep on pushing and try to bring more players to join us, and then I think you have to expect for the best. Right. Yeah, better things are coming. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinangangambahang magkaroon ng krisis sa basura sa pagsasara ng pinakamalaking landfill sa bansa. Ayon po yan sa mahigit 100 lokal na pamahalaan na nagtatapon doon. Tutukan yan sa special report ni Jonathan Andal. Ang malawak na landfill na ito, ipinasasara na ng gobyerno. Ito ang pinakamalaking landfill sa buong Pilipinas, ang 100 hektaryang Kalangitan Landfill dito sa Kapas, Tarlac.
Nasa 130 LGU sa bansa ang nagtatapon ng basura dito. Kaya ngayong isasara na ito, may ilang nangangamba sa posibleng krisis sa basura. Ang pangamba na yan nakasaad mismo sa sulat na ito noong April 22 na pirmado ng 120 na LGU. Hiling nila rito kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga pigilan ng pagsasara ng landfill habang hindi pa sila nakakahanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Isa sa pinakaapektado ang bayan ng Capas, Tarlac na libreng nakakatapon ngayon ng basura dahil nasa bayan nila ang landfill. Ang problema namin is, number one, hindi nakaprogram sa budget namin yung babayaran for the disposal ng garbage namin. We would like to appeal to our good president na kung pwede, i-consider yung extension. Ang sinasabi lang namin is bigyan kami ng panahon, huwag munang isara and give us time na magkahanap kami ng alternative disposal site. Biya po sa bayan ng Pambanay, gagawin po namin ang makakaya namin para po hindi maapektuhan lalo na po yung mga basurang nanggagaling po sa amin. Ang bayan ng Pulilan, Bulacan may kausap na raw na ibang landfill pero humihiling na mapalawig pa ng kahit hanggang Desyembre ang kontrata sa Kalangitan Landfill. Malaking tulong din naman sila sa amin. Talagang siya na yung pinakamalapit dito sa Pulilan. Sa Kalangitan Landfill dinadala ang malaking bahagi ng mga hospital waste mula sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Kaya magkakaproblema sa pagtatapon ng mga hazardous o mapanganib na hospital waste gaya ng mga lamang loob ng tao. Sabi yan ng isang kumpanyang kumukolekta ng hospital waste mula sa 300 klinik at ospital sa Metro Manila. Baka mapilitang dumating kami sa point na hindi namin hakutin ang mga basura sa hospitals. Kasi wala kaming pagdadalan. Sa amin namang treatment facility mapupuno yan. The only accredited sanitary landfill na merong cell para sa hazardous waste, treated hazardous waste, ay ang Metro Clark. Merong ibang sanitary landfill pero walang cell para sa hazardous waste. Hindi lang garbage crisis ito kasi ang pinag-uusapan natin dito hazardous waste. Sa Kalangitan Landfill kasi nakahiwalay ang pit para sa hospital waste. Kada araw nasa 400 truck ng basura ang nagtatapon dito. Kaya kapag tuluyan itong nagsara, maapektuhan ng nasa 2.2 milyong kabahayan. Sa October 5 na isasara ang landfill sa utos ng BCDA o Bases and Conversion Development Authority na siyang may-ari ng lupa. Sa isang statement, ipinaliwanag ng BCDA na tapos na kasi ang 25-year contract ng rumerenta sa lupa nila na Metro Clark Waste Management Corporation na siyang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Hindi na raw mare-renew ang kontrata dahil lalabag na ito sa BOT o Build, Operate, Transfer Law. Pero hindi sinabi ng BCDA anong probisyon ang malalabag. Sabi pa ng BCDA, hindi na raw pasok ang isang landfill sa plano ng gobyerno sa New Clark City na maging premier investment at tourism destination. Tutulungan naman daw nila ang mga LGU na maghanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Katunayan, batay raw sa DENR Region 3, mayroon 3 ibang pasilidad sa Pampanga na kung pagsasamahin ng kapasidad, kaya raw sumalo ng basura na aabot hanggang 11,000 tonelada kada araw. Mas marami kumpara sa 4,000 tonelada kada araw ng isasarang Kalangitan Landfill. Kaya sabi ng BCDA, walang dapat ikapangambang krisis sa basura at kalusugan sa rehiyon. Pero hindi dyan sang-ayon ang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Yung pong mga sinasabing sites, hindi namin sinasabing hindi nila kayang magpalaki. Ang sinasabi lamang namin, hindi nila kaya yun ng overnight ng 3 months. Kaya nga talaga, magkakaroon po talaga ng crisis. Kapag natuloy ang shutdown, mawawalan ng trabaho ang nasa 400 nilang empleyado. Kinakabahan mawawalan kami ng trabaho, anak buhay dito. Paano naman yung mga nag-aaral namin anak? Akala rin daw nila kasama ang waste management facility sa plano sa New Clark City. Imagine you are going to develop a premier city pero wala kang waste management facility. Ilang ulit kami humingi ng panayam sa DENR at BCDA tungkol dito pero hindi pa sila nagpapaunlak. Mula Capas, Tarlac, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga na-high blood sa seryeng Royal Blood, mas dapat daw kumapit sa spin-off nitong Widow's War. Excited si Bea Alonzo sa ganda ng takbo at kwento at eksena. Makichika kay Nelson Canlas.
Marami-rami na rin ang natetape ni Bea Alonzo para sa murder mystery series ng GMA Prime na Widow's War. Sa kanyang socials, ibinahagi pa ni Bea ang ilang behind the scenes kasamang ibang co-stars, pati na mga location na kanilang pinupuntahan. Maganda rin daw ang working dynamics nila ng co-star na si Carla Abellana. Kaya si Bea, hindi raw inakala na ganito ka-exciting ang gagawin nilang serye. It's gonna air soon on GMA Primetime and I'm very, very excited about it. Nakita ko na yung mga shots and yung week 1 pa lang, pilot script pa lang ng Widow's War, talagang para ako nagbabasa ng libro, parang gusto kong malaman kung ano yung mangyayari sa susunod na week. So I hope maramdaman din ng audience yon as they watch Widow's War. Widow's War is a series of firsts para sa Kapuso Star. Sa teaser plug pa lang with Carla, na pareho silang in all black with very red lips. Pati ang tagline na Love Kills. Maninibago raw ang mga Kapuso viewers habang pinapanood ang serye. It is a spin-off of Royal Blood and Widow's Web. So this is the 3rd installment. So there are characters na magko-crossover din. So it's very, very exciting. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa mga naghahanap ng nature at extreme adventure in one, bakit hindi dayuhin ang literal na nakalululang trip sa isang shrine sa Batangas City? At nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bukod sa mga naggagandahang beach at masasarap na kainan, may isang lugar na bagong aabangan sa Batangas City, ang 45-meter high glass walkway sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Para marating, road trip muna sa palikolikong daan. Ilang minuto pa makikita na ang 78 metrong taas na estatwa ni Birheng Maria na kung tawagi ang Monte Maria Shrine. Pagdating sa lugar, bubungad ang maaliwalas na paligid, sariwang hangin na perfect for relaxing. At ang glass walkway sa nakalululang taas na 45 meters, may haba naman ito na 118 meters. Ayon sa pamunuan ng Monte Maria Shrine, 2023 pa nang simulan itong glass walkway para sa mga turista at mga Batanggenyo. Lakas ng loob at tibay ng sikmura ang kailangan para hindi ka malula mula rito sa itaas. It's a tourist destination, a place to go. The theme park is what they really brainstormed upon, no? So this glass walkway is just a part of that theme park. Ang salamin ng walkway may 3 inches ang kapal. Imported din ang mga bakal at ilang pampatibay para rito. Pasilip lang muna yan sa ngayon. Hindi pa kasi bukas sa publiko ang glass walkway dahil sa ilan pang mga dokumentong inaasikaso sa LGU. Magkakaroon din ng water test at pressure test para makita ang tibay at tatag nito. Target itong buksan sa publiko bago magpasko at ang entrance fee nasa 250 to 300 pesos. Siguro mga 5 months or before Christmas, talagang minamadali na ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon ay agad tumugon ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan. Pero ngayon, lahar naman ang nagpapahirap sa relief operation. Lunes ng gabi, nang mabulabog ang mga residente na naninirahan malapit sa Bulkang Canlaon dahil sa biglaang pagputok nito. Ang mga apektadong residente agad na lumikas, kabilang si Cristina. Gawas nila, karabang nagpisik-pisik mga kalayo. Yan na yun, mga nanglupad, mga balas. Nagaitong lang kayo ang sukuan, ang aso sa bulkan. Wala mi nakapil og kainit ang among napil, kuan halang ang among mata. Bilang tulong sa mga apektadong residente, agad nagtungo ang GMA Kapuso Foundation at nagsagawa ng feeding program para sa 300 na katao sa 2 evacuation center sa bayan ng Canlaon. Ngayong araw, nag-repack tayo ng food packs katuwang ang 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army para sa ating isasagawang distribution sa Barangay Masulog,
Nakatakda sana ngayong araw ang ating distribution, ngunit dahil sa lakas ng ulan, hindi muna ito natuloy. Matapos magkaroon ng muddy sheet wash sa bayan ng Canlaon at La Castellana ayon sa FIVOX, apektado rin ng lahar ang biyak na bato sa La Castellana. So for now, I am advising everyone to refrain from going there kaya it's not safe. Ni-advise natin ang Kapuso Foundation na antay lang po ng updates kasi kung kailan pwede po mamigay ng mga tulong. I will take this opportunity na magpasalamat po sa Kapuso Foundation dahil po sa pagbibigyan ng tulong dito sa residents namin. Sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng tulong sa mga kapuso nating nasalanta ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Mga kapuso, nawala na po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero huwag pa rin makampante dahil magiging maulan po bukas sa halos buong bansa. Yan ay dahil sa pagbabalik ng Southwest Monsoon o hanging habagat na magpapaulan sa maraming lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas uulanin na ang ilang bahagi ng Luzon gaya ng Palawan, Mindoro, Quezon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, malawakan na ang ulan sa halos buong bansa at posibleng hanggang gabi na yan. May malalakas na ulan sa Luzon, Panay Island, Samar Provinces, Caraga at Davao Region. Posible ring maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila bukas, kaya po doble ingat. Sa mga kapuso natin sa Negros Island, maging alerto pa rin sa lahar, flow, lalo't may tsansa pa rin ng ulan bukas. Taken out of context. Yan po ang giniit ng dating Health Secretary sa sagot niya sa naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglipat ng pondo ng Health Department sa PSDBM para ibili ng COVID-19 supplies. Ang detalye ng paglilinaw sa pagtutok ni Ian Cruz. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. Giit ngayon ni dating Health Secretary Francisco Duque III, taken out of context ang sagot niyang yan nitong Lunes sa Kamara. Ang tanong noon, inautorisa ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang 47.6 billion pesos na pondo ng Health Department sa PSDBM o Procurement Service ng Budget Department noong 2020, pambili ng COVID-19 supplies ng walang MOA o Memorandum of Agreement. Giit niya ngayon sa isang pahayag na sumagot lang siya ng oo. Talaga umanong inaprubahan ng dating Pangulo na idaan nga sa PSDBM ang pagbili ng mga face mask, face shield at PPE nang tanungin ng DOH ang dating Pangulo kung pwede ba itong gawin. Naaayon umano ito sa batas. Ang hindi raw nababanggit ay ginawa ang mga hakbang noong April 2020 kung kailan ang alam pa lang na proteksyon laban sa COVID ay mga face mask, face shields at PPEs. Ang procurement na ito ay kailangan at dapat mabilisan at ang pagbili nito sa ilalim ng PSDBM ay mandatory raw sa batas na siyang basihan ng approval ng dating Pangulo. Nangihinayang si Senadora Risa Ontiveros para kay Duque sa ginawa niyang pagbawi. It was good while it lasted, no? Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. That's the oldest excuse in the book para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure, in a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person. It's really his loss. Sabi ni Ontiveros, nais ng Senado na muling mabuksan ang investigasyon sa Pharmaly scam. Masisingil lahat, including the former president. Kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer. Kinuna namin ng pahayag ang dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sagot nito, President, based po sa pronouncement ni PRRD.
Pero pareho sa pahayag ni Duque ang depensa ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na ayon umano sa batas at sa pambansang pulisiya ng gobyerno sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang hakbang. Kailangan daw ang mga binili ng walang bidding bilang mabilis na tugon sa COVID situation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Pasay City Hall ang ni-raid na resto bar sa lungsod, kaugnay ng pinagtrabahong mga menor de edad. Naabutan pa ito ng GMA Integrated News na nakabukas at may mga tao kagabi. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Matapos na i-raid ng DILG nung Sabado, binalikan kagabi ng GMA Integrated News ang resto bar na ito sa Pasay City. Nakabukas ang labas nito. Nakasindi rin ang mga ilaw. Meron ding mga tao sa labas. Sabi ng nakausap ng GMA Integrated News, may mga inaayos lang daw sa loob pero hindi raw sila nagbabalik operasyon. Mga maintenance lang po yun nandito pa. Ang dami po sira. As in sira yung mga sa Mga salamin, opo. Pati yung mga CCTV pinagsisira. Sinong nagsira po? Yung mga nang-raid po, ayun, pati ano. Ang Pasay City Government, pinagpapaliwanag na ang resto bar dahil sa mga nahuling minor de edad na nagtatrabaho umano sa high-end bar. Nagbigay kami ng show cause order. Explain dahil may mga balita na meron daw dun ine-employ na minor. Pag hindi po naka-explain yan, siyempre meron na kaming basihan kung ito ay talagang foreclosure na. Ayon kay Mayor Calixto Rubiano, 2019 na magbukas ang nasabing bar sa lungsod na may mga kaukulang permit naman daw. Pina-inspect ko po yun. Papatupad natin ang due process. Hindi naman namin pwede agad-agad sinasara. Ang DILG, pinaiimbestigahan na raw ang nadiskubring folder sa raid na may pangalang Payola 2024. Laman nito ang mga petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at iba't ibang law enforcement unit sa PNP at NBI. May nakalagay ding halaga sa mga voucher. I was informed of this and I'm having it investigated. Papatignan ko muna itong tinatawag na na papel na na to na librong ito kung ano ito, no? At I'm having it investigated. Nasampahan na ng kaukulang reklamo ang ilang individual. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May special recognition na natanggap si Sparkle star Kylene Alcantara fresh from her South Korea tourism ambassador duties. At sa kanyang pagbabalik, may sagot si Kylene tungkol sa love life, lalo't may ilang nalilink sa kanya. Makichika kay Lars Santiago. Hindi ka pa ready ma-in love. Talaga namang maku-curious kang magtanong kay Kylene Alcantara. Lalo't tila may sparkle sa kanyang mga mata at magaan ang aura. Pero di na rin katakataka, lalo't kagagaling lang niyang South Korea para sa kanyang Korean Tourism Ambassador duties. Bukod sa tour, na-experience niya ang Korean way of health and wellness. Pinahalagahan din po nila yung power ng meditation. I-let go yung mga noise or thoughts na naiisip natin. And it really helped me. Unforgettable din para kay Kylene na nakasama niya ang ilang Korean officials katulad ng mga minister at members of the parliament na binigyan pa siya ng award of recognition. Hindi ko po in-expect na ganoon siya ka-grand. Nakakaiyak na lang po kasi it's truly a blessing. Ang workation na ito, saktong-sakto raw para ma-recharge siya sa pagsabak agad sa taping ng Shining Inheritance. Nakaka-excite po na mapanood ng ating mga kapuso ang Shining Inheritance dahil napakaganda po. Napakaganda ng cast, napakaganda ng istorya, napakaganda ng aming produkto. At sana po, first time kong papangarapin na sana mainis kayo sa akin. Tanong tuloy ng fans, puro trabaho na lang ba si Kylene? Hindi ka pa ready ma-in love. Hindi pa po. Tito Lai, ikaw talaga nakakatawa ka. Because feeling ko po dapat
ko pa pong mas kilalanin yung sarili ko. Alam mo naman na nagpaparamdam pero parang dead ma lang muna. Meron po ba? Okay. Bahala na lang po muna si God. Kamakailan, ilang binata ang very open sa kanilang paghanga sa aktres. Kabilang ang basketball player na si Kobe Paras na nirepost ang photo ni Kailin with a subtle white heart as a caption. Nag-iwan pa siya ng heart-eyed emoji comment sa mismong post. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Oh, and that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.